Naku po. At talaga yatang unti-unti talaga yatang mabubulgar yung mga senador at mga congressman na kasama or kasali sa pangungulimbat ng pera ng bayan. Dahil ito pong si Secretary ng DPWH na si Bunuan ay kumanta na rin po. Kagaya po nung engineer ng Malolos na si Alcantara, engineer ng Bulacan pala na si Alcantara, na kumanta ng 5 senador. At speaking of 5 senador po, ay madadagdagan po ngayon. At siya nga po pala, doon po sa mga nagko-comment na hindi naman napapanood yung buong video, aba ay paulit-ulit ko pong sinasabi rito na isip-isip po kayo bago kayo mag-comment, dahil kasi po ako po ang nahihiya doon sa kapwa ninyo nagko-comment. Kasi nabasa niyo po ba yung mga comment ng mga ing-ing na ang sinasabi na wag daw akong daldal ng daldal, pangalanan ko raw yung 5 mga senador. Hindi ba't pinangalanan ko? Yun po ang problema sa atin, na nagko-comment agad na hindi napapanood yung video. Yun po yung lagi ko sinasabi, para hindi po kayo magmukhang ing-ing at tanga at bobo. Paulit-ulit naman po yung sinasabi ko na huwag kayo magko-comment. Kagaya nun, ang sinasabi nyo na pangalanan ko raw yung 5 senador. Di ba pinangalanan ko? Di bigla masabihin, nag-comment ka na hindi mo pinanood yung video. Yun po yung sinasabi ko na ako ang nahihiya doon sa mga kapwa ninyo na mga viewers na comment kayo ng comment na hindi nyo alam yung kino-comment ninyo. Kaya ngayon, pero ito naman ay exempted naman itong mga ito dahil unang-una, sigurado po ako hindi ko po mga subscriber yung mga nagko-comment na yan, katangahan na yan. Kasi unang-una po, wala po akong subscriber na tanga at bobo. Ang pagkakaalam ko, lahat itong mga subscriber ko ay mga matatalino ito. Di ba? Kaya sigurado ako hindi mga subscriber ko yung mga nagko-comment na ganun. Hindi lamang po matatalino itong mga subscriber ko. Magaganda na, mga gwapo pa. Di ba? Kaya, yung magko-comment kayo, mas maganda, huwag ka nalang mag-comment kasi unang-una, nakakahiya ka. Nababasa niyo po ba? Hindi ko po binura. Bagkos, sinagot ko sila. Ayan, nandyan po. Kung gusto niyo tingnan yung mga comment, yung sinasabing pangalanan ko raw. Di ba? Ulit-ulit ko sinasabi rito, pinangalanan ko nga, di ba? Mamaya, yung ikinanta ni Secretary Bunuan na isang senador na ngayon ay katatanggal lang, kaalis lang, hindi na siya nag-senador ngayon, na babae ito, at mamaya yung sikat na congressman ay pinangalanan na rin po. Yun po ang antay ninyo at siguradong papangalanan ko po. Huwag kang bida-bida. O yung sabi ko nga po mag-subscribe lang po kayo rito dahil ito pong Berana Live Studio TV, hindi lamang po nakakagwapo, nakakaganda, nakakatalino pa. Kaya itong mga subscriber ko, walang duda, matatalino itong mga ito. Kaya kung ikaw ay bubo ngayon at tanga, mag-subscribe ka na. Titiyakin ko, magagaya kayo dito sa mga subscriber ko na matatalino. Diba? Paulit-ulit ko sinasabi yan. Okay. At bago po tayo, bago natin umpisahan itong ikinanta ni Bunuan, ay hayaan nyo po munang ipaabot ko or iparating ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Viewers po ng mga matatalino, hindi po itong mga bobo na nagko-comment ng hindi pinapanood yung video tapos magko-comment. Ayan. Saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon ay pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon, mailayo nawa kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng mga matitinding sakit, at lahat ng mga mabibigat ng problema, mailayo nawa kayo, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po, so
Yan po naman ang madalas kong sinasabi rito at narinig nyo sa akin kasi yun naman po ang totoo. Yun po ang aking dalangin sa inyong lahat. Ano po? At sabi ko nga po rito ay hindi baling ang tamaan na ng piste, tamaan na ng dilubyo at lahat ng mga problema na mabibigat, tumama na sa kanila dito sa mga kawatang mga kongresista at kawatang mga senador. At kagaya nito, si Diskaya, di ba? Tinamaan na ng piste. Oh, di ba? Kita nyo, di ba? Nani-raid na po yung kanyang mansyon or kanyang building para kukumpiskahin po ng BOC yung mga sasakyan na yan na bilyon-bilyon ang halaga. So yan po, miresi sa iyo yan. Kasunod niyan, ikaw at buong pamilya mo magkakakanser. Tandaan mo yan kasi nilamon mo ang pira naming mga taxpayer, pira ng bayan. Kaya ang kasunod niyan, cancer, automatic stage 4 na cancer ang tatama sa inyong mga kawatang kayo. Lahat yan kayo. Oh, maging itong mga congressman na ito, dapat kahit na wala pang sakit dapat matudas na itong mga animal na ito, magkamatay na kayong mga hayop kayong lahat. Okay. Para hindi ka na magko-comment ng pangalanan ko, ito pangangalanan ko. Which is, yun namang sinabi ko, di ba, yung kahapon na ko, in-upload ko, pinangalanan ko yung 5 na sinasabi ko, na senador. Oh, ito pa pangalanan ko rin. Kaya huwag ka magko-comment dito na pangalanan ko kasi bubo ka. Ano? Lahat ng mga nag-comment na pangalanan ko raw, mga tanga kayo. At alam mo, tanga, wala nang panyan. Wala nang pag-asa yan. Okay pa sana yung bobo na tuturuan pa, pero itong tanga, wala nang pag-asa matuturuan yan. Anyway, alam niyo po ba mga kababayan, na 100 billion pesos yung in-insert nitong dalawang ito na kawatan. Sino? Yung sinasabi ni Secretary Bunuan. Ito ang mastermind dito ay ito ngang si Congressman Saldico. Yan po yung sikat Pinangalanan na po talaga. Tapos, itong senador na babae, ito ay kung gaano kapandak ito, ganon din magnanakaw ito. Imagine mo 100 yon yung in-insert nila sa DPWH, tapos kinuha din pala nila at pinaghati-hatian. Walang iba, ito palang si Grace po. Oh. So ibig sabihin, ngayon ay nadagdagan na yung mga senador na kawatan. Di ba? Hindi po galing sa akin yan. Yung 5 na pinangalanan, yan po yung si Engineer Alcantara ng Bulacan. Ito po, ang nagpangalan nito ay si Secretary Bunuan. Kaya hindi naman po nakakapagtaka, itong si Saldico ay talaga namang numero 1 kawatan yan, kahit na mukhang kohol yan. Grabe mag-isip yan kung paano mangawat. Imaginin mo, paano nila na-insert na 100 billion. Yung in-insert nila doon sa budget ng 2025. Tapos kinuha lang din nila, pinagparti-partihan itong sina Grace po. Grabe. Ito na po yung sinasabi ko, paano ka naman hindi makakapagmura dito sa mga animal na mga politikong ito. Nakitang-kita mo na, actual nakitang-kita mo kung gaano nakarami, parami yung mga kababayan nating walang masaing, tapos ganito ang mababalitaan natin sa mga animal na ito. Ngayon, diyan sa hearing sa Kongreso, ito mga congressman na mga kawatang ito,
Kaya sa totoo lang, nakakawalang gana itong mga animal na ito. Narinig nyo, di ba? Na gustong ipatawag sa susunod na hearing ni Toby Tiangco at saka si Congressman Ungab, itong si Saldico at saka si Grace po, ha? Si Grace po gustong ipatawag ni Toby Tiangco. Alam nyo ba na hinarang agad ni Abante at saka nitong si Garin? Yan, di ba? Hinarang. Ibig sabihin, kinukob-kob na nila si Saldico. Ito yung mga malalaki ang mga napunta sa mga ito. Kaya ganun na lang sila magpakamatay kung paano nilang protektahan itong si Saldico. Kita nyo na. Yang Garin na yan, na naging naging secretary ng Department of Health, ha? Nasangkot din niya sa anomalya nung dingbaksya na pagkarami-raming namatay. So may mga record itong mga animal na ito. May mga record. Tingnan nyo, di ba? Hindi na ko na kailangan magpakita rito ng kung ano-ano pa. Kabi-kabila yan. Mapapanood nyo niya sa mga media, ENC, UNTV, kung ano-anong mga media yan. Na yung hearing dyan, hinarang ni Abante na huwag papuntahin, huwag patawag itong si Saldico dyan sa kanilang hearing at itong si Grace po. Kagaya rin itong si Garin. Nang nangyari si Madam, bakit na ginakampihan mo, ginakob-kob mo si Saldico? Nga no? Kaya ka mo ang kwarta nga ginhatag sa imo? Base, perti kagid baga protektar kay Saldico. Nga no nga ba, bakit mo protektaran niya mukhang kuhol na yan? Abaw, ito si Garin ay. Di ano nang nangyari sa kaso mo, Garin? Sa nga dingbak siya nga kadamo-damo sa nagkamatay. Tapos ngayon, harangan mo yung gustong ipatawag dyan sa Kongreso hearing sa Toby Tiangco kag si Congressman Ungab. Bakit mo harangan ngayon? Ano, may ginatago kayo? Yan po yung problema sa atin. Pag ito yung mga namamantikaan ng nguso nitong mga ito, grabe. Unang-una, wala kayong karapatang mag-imbestiga na mga ungas kayo, na mga pangit kayo dyan sa Kongreso. Wala kayong karapatang mag-imbestiga kasi kayo mismo ang mga kawatan. Nasaan, akala nyo natutuwa sa inyong tao? Na alam namin sa tok-tok namin na kayo yung mga kawatan, tapos ngayon mag-imbestiga kayo. Tingnan. Ikaw, Abante, bakit ka nag-object doon sa gustong ipatawag, ipaharap si mukhang kuhol dyan na Saldico sa Kongreso? Bakit ka nag-object? Sa kanya ba galing yung iyong bulletproof na Mercedes? At mga iba pang mga sasakyan din? Kay Saldico ba galing yan? At ganun ka na lang pumrotekta dito kay Saldico na mukhang kuhol. At dito kay Grace po na di ko maintindihan kung mukhang tao yan o mukhang ipis yan. Oh. Ay nako, Garin. Sa totoo lang itong Garin na ito, idol ko yan dati. Pero nung nakita ko naman na ngayon ay kakampi ng mga kawatan, aba hindi mayaalis sa isip ko na isa ring kawatan ito. Tiyak yan. May kwento, may kaparte ito sa mga pinagnanakaw nilang pira. Kaya ganun na lang magprotekta kay Saldico ito. Unang-una, bakit nyo po protektahan yung magnanakaw? Bakit nyo po protektahan
kung kayo ay walang pinakinabangan. Lalabas yan. Wala talagang lalabas na kung dito guilty. Sa style ng pag-iimbestiga ninyo. Kung gusto talaga ninyong palabasin yung mga kawatan, huwag na kayong mag-imbestiga kasi alam naman namin na nagkakampi-kampihan kayong mga animal kayo. Ang abangan nyo na lang ng mga buwakan ng ina nyo, pag nagkita-kita tayo, nagkasalubong tayo, yun na lang. Liliigang ko kayo, mga hayop kayo. Tandaan niyo yan. Pag hindi ko kayo ginilitan ng mga hayop kayo. Nakakabuisit. Nakakapangkwan. Napakarami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay. Napakarami nating mga kababayan nagkakaulsir na sa laging nagugutuman. Pero kayong mga buwaka ng ina ninyong mga politiko kayo, tingnan nyo nga yung mga anak na mga kontraktor na yan, yung sino yun? Yung pamangkin ni Saldico na si Claudine ko na yan. Imaginin mo, isang kainan sa restaurant magbabayad ng 700,000. At ang sasabihin pa, wala yan, chicken feed lang yan. Samantalang alam naman namin na yung mga winawaldasin yung pira ng mga buwakan ninyo, pinagnakawan nyo sa amin yan. Hindi ko maintindihan itong gobyerno ito kung may gobyerno pa ba tayo. Papayagan itong mga taong ito, kagaya itong Saldico na ito. Saan kumuha ito ng pinangbili ng eroplano at saan kumuha yan pinambili ng helikopter? Saan kumuha ito ng pinambili ng bahay sa Amerika na bilyones ang halaga? Kaya sabi ko nga po sa inyo, naku po, patawarin ako ng Diyos. Pero sabi ko, pag nagkita tayo, wala na akong ibibigay na pagkakataon sa inyo. Sisiguraduhin ko sa inyo, babiyahe kayo sa simenteryo. Tandaan niyo ito, sinabi ko. Nakakapanginig kayo ng laman. Tahimik na. Itong Grace mo pala ang isang salarin. Imaginin mo, kapandak na tao. Palibasa nga, tapos na yung termino niya, ayan. Sinamantala niya yung pagkakataon na makapangawat. Grabe kababayan, 100 billion po. Yung idinagdag nila sa budget ng DPWH na in-insert nitong Saldico na ito at saka nitong si Crispo. Pagkatapos yan, kinuha nila, pinaghati-hatian. Hindi po sa akin galing yan. Kay Secretary Bunuan. Marami pa pong mabubulgar. Kung mapunta naman tayo dito kay Diskaya, hindi ba't ni-raid na nadala-dala ang search warrant itong Bureau of Custom para kumpiskahin na yung mga sasakyan itong si Diskaya. Walang nadatnan kundi 2 na lang daw out of 12 yung sinasabi niya. Pero hindi lang daw yon. Ayon pala sa LTO, mas maraming bilang pa po pala. Yung 80 raw pala ayon sa LTO, sa record sa LTO, yung mga luxurious car nitong Diskaya na ito. 80. Ngayon, 2 na lang daw yung naabutan doon sa building nila. Tingnan mo itong buburin nito. Bakit? Ikaw, Diskaya, medyo gamit-gamitin mo yung utak mo. Sana hindi mo lang inalis dyan, hinayaan mo lang sila. Total naman, kapag kakomplito naman yung mga papilis mo, hindi naman nila kukumpiskahin yan. Ngayon, itinago mo.
Sa akala mo, makakalabas pa yan kung tanago mo, hindi na. Kagaya noon, inalarma na lang sa SPG, Highway Patrol Group. Sa mga barangay at mga local police. Sa tingin mo, makakalabas pa yan, mga yan? Di mas maganda sana, sinurrender mo na lang. Total naman, hindi mo naman pinagpaguran niya mga sasakyan na pinambili niya. O, ayan. Ayan yung napapala ng mga mayayabang. Ha? Tandaan mo, Diskaya. Panoorin mo yung sarili mong video nung nagpa-interview ko kay Julius Babaw. Wow! Napaka-proud mo at sinasabi mong galing sa pinaghirapan. Ha? Yung pala, galing sa pinagnakawan. Maging nung hearing, mga kababayan, kung inyong mapapansin, wala man lang sign ng pagkapahiya itong si Diskaya. Proud pa siya. Ang kapal na mukha. Sa dinami-dami na naghihirap ng mga tao dito sa atin, nagagawa pa nila itong mga ganito. Nagawa pa nilang magyabang. Yun nga po yung sinasabi ko, yung totoong mayayaman, nahihiya na ipagyabang yung yaman nila. Pero ito, yumaman sa pagnanakaw, proud pa na ipagmalaki. Ay yan, mirisi sa iyo. Babawiin at babawiin niya ng gobyerno. Hindi lang ikaw, Diskaya, kayong lahat ng mga kontraktor. Tama yung sinasabi ni Rapi Tulfo na isa ring mayabang to eh. Pero tama yung sinasabi niya na kumpiskahan niyan agad yung luxury car din itong si Engineer Alcantara na mga Ferrari na yan. I-auction sila agad yan. Ito rin kay Diskaya na i-auction sila agad yan. Oh. Pag in-auction yan, sana pwede bang pwede bang informahan nyo ako pagka i-auction sale yung Rolls Royce ni Diskaya. Paki-inform lang po ako at hingi tayo ng 20 million daw yan eh. Ang halaga. Pero sana nga lang at binayaran yung tax na tama. Pero kung itinago yan, ibig sabihin sigurado na itong si Diskaya ay may anomalya dyan, hindi nagbayad ng tax yan. Kukumpiskahin niya ng Bureau of Custom. O yan, may resi sa inyo. Dapat nga lahat eh. Lahat yan, pati yung building na yan. Pati yung pinagmamalaki nila ng mga rebulto ng mga galing pa sa abroad na rebulto na nagkakahalaga ng yung iba 7 million, yung iba 5 million, di ba? Hindi lang yung luxury car, dapat yung mga rebulto na yan, ng mga pampaswerte daw. Putang ina, gusto nyo pang swertihin ang swertihin, ay tingnan nyo, nagpaswerte ito sa mga hayop, ito mga demonyo. Lahat sana ng mga pandito. Pero sa totoo lang, kung alin pa yung mga kawatan, yung pa ang mga mayayabang eh. Ngayon, baka sa akin mapunta yung Rolls Royce mo, wala ka na ipagyayabang. Pakikon nga po, pakibantayin nga po kung kailan i-auction yan at baka sakaling mabili natin. At pero bibilhin ko para ipakita ko, yung Rolls Royce ang kon ko at saka yung Bentley. Yung Bentley at saka Rolls Royce ang target kong bilhin. Alam niyo kung tatanungin niya ako, gagamitin ko ba yon? Hindi po. Pagkatapos kong bilhin, halimbawa in-auction na ng gobyerno, bibilhin ko, ipapakita ko sa buong mundo na susunugin ko lang. Para maipakita ko. Tangina nyo, nagkukan kayo, nagpasasa kayo ng pira ng bayan na ito, napakarami nating paulit-ulit ko lang sinasabi rito, paulit-ulit na lang na bakit ba walang nakikinig sa akin na nandyan sa gobyerno na napakarami na po nating mga kababayan ang walang masaing.
Bakit ba ayaw nyong pakinggan tong sinasabi ko? Araw-araw ko na lang tong sinasabi. Tapos yan ang makikita natin yung napakaluhong pamumuhay nitong mga diskaya nito. Dapat ito sinusunog itong mga ito kasama yung mga luxury car na yan. Anyway, sabi ko nga po na paki-inform po ako kung yung auction na yan. Para lang po ipakita ko sa mga tao na hindi dapat na magpapakita ka ng ganyang kaluho na pamumuhay na samantalang napakarami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay. Sinabi ko na po dito at paulit-ulit ko sinasabi, wala po sana dapat na mahihirap nating kababayan. Wala po sana dapat. Dahil nasabi ko nga po, napakayaman ang bansa natin, bagamat kapiranggot lang itong ating bayan. Siksik na siksik sa kayamanan ito. Pero yun, napupunta lang dito sa mga iilang taong mga demonyo at mga kawatan. Grabe. Marami pa po yan. Sana tuloy-tuloy na po itong pagdiskubre nitong mga pangangawat ng tao. Dapat po, sana, ay grabe, pag ako nandiyan siguro, natutugis itong mga itong mga kawatang ito. Sayang lang. At wala tayong kapit sa gobyerno na para i-appoint ako, natugisin ko itong mga kawatang ito. Sinasabi ko po, uulitin ko lang sa inyo, maswerte kayo at wala ako dyan. Maswerte kayo. Dahil kung ako ang maatasang tutugis sa mga kawatang ito, sisiguraduhin ko, ultimong mga kaluluwa nitong mga ito, susunugin ko. Grabe. Nakakapangilabot. Imaginin mo, yung Alcantara na yan. Kung magpatalo sa casino ang hayop na yan, 100 million, 50 million, tataya 5 million, 20 million, 50 million, hanggang 100 million. Tingnan nyo. Grabe. Samantalang ito, napakarami nating mga kababayan ang gutom na gutom. Umaasa ako na sa susunod na presidente ay magki-create sila ng tagaligpit ng mga kawatan. At sana isa ako sa ma-appoint niyan. At hindi lamang po ito. Lahat po yan, kahit ilang taon na nakakaraan, basta alam ko, lalo na yung uminal na dating congressman na nangulimbat ng 150 million. Akala nila palalampasin ko yung mga matagal na. Hindi. Wala akong ititira sa mga yan. Sana loobin ng Panginoon na mabigyan tayo ng posisyon na tagaligpit ng mga kawatan. Yun lang po masabi ko. Titiyakin ko, yan po ang igagarantiya ko sa inyo. Nasabi ko na po kanina. Sunog pati kaluluwa nito mga ito. Maraming salamat po at sa lahat po naman po ng aking mga subscriber, antay lang po kayo. Darating din po na aangat din ang buhay ninyo. Sa ngayon, hindi ko po alam kung paano, kung hindi ko po alam kung sino yung pwede natin pagkatiwalaang tao na para makabili nitong lagi ko sinasabi ritong kamuting dilaw. Wala po akong tiwala. Kaya mag-antay lang po kayo hanggat mayroon tayong pwedeng pagkatiwalaan tao na kunin lahat ito.
ilalabas ko na po lahat itong mga ito kung meron lang po tayo mapagkatiwalaan tao. Lalo na po kung iba na yung gobyerno na hindi itong mga kawatang gobyernong ito. Saka ko po ilalabas yan. Ngayon wala talaga akong katiwatiwala. Yun po yung pagkakataon na sisiguraduhin ko sa inyo na lahat ng mga subscriber ko, hindi man kayo pinaangat ng buhay nitong gobyernong ito, ako ang magpapaangat ng buhay niyo. Promise yan. At kaya kong gawin yun. Dahil hindi ko na po kailangan ang pira kahit kailanman. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. Lagi po tayong magdasal sa ating Panginoon na lagi tayong basbasan sa lahat ng oras at pagkakataon. Mahal na mahal ko po kayong lahat.